Good evening. Sino dito ang tatayo? Tapos sabihin mo lang na ikinararangal ko na ako ay isang Baptist na Kristiyano. Sino dito? Tumakdar. Tapos ibang lang. Sabihin mo, ikinararangal ko na ako ay isang Baptist na Kristiyano. Ikinararangal ko na ako ay isang Baptist na Kristiyano. Ikinararangal ko. Can you volunteer? First come, person? Sige. Ikinararangal ko na ako ay isang Baptist na Kristiyano. Sige. Can you volunteer? Sige, alin na dito. Ganun mo lang. Sigaw mo, para at least marinig nila lahat. Ikinararangal ko na ako ay isang Baptist na Christian. Palapakan natin. Sige, palapakan natin. Palapakan natin! Dapat pagod tayo. Huwag mo nagkakaya na kayo ay mga Kristiyano. Sabi ko na, kasi meron mga Baptist na hindi Kristiyano. Ay ba, naniniwala na may mga Baptist na hindi Kristiyano? Baka kayo yung isa doon. Masabi nyo na Baptist kayo, pero hindi pala kayo Kristiyano. So, meron. Salamat Pastor Dexter and Pastor Drew. Nagkanak gundaway na share. And my topic is about faithfulness in anong topic ko ba? Faithfulness in sharing the gospel. Tama, sir? Yan. So, Merry Christmas everybody. Please open your Bible to be in the book of Romans chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16. Sige, tayo lahat para basahin natin. Romans chapter 1 verse 16. Lahat tayo. Tayo lahat. Romans chapter 1 verse 16. Dapat meron tayong mga Biblia. Romans chapter 1 verse 16. Sige lahat tayo, basahin natin. Begin. Okay, salamat at karawat tayo lahat. Mami yang nilangitan, hindi siya ng pwede masaw, mabinasami, tadal mi, at i-apply sa tibiyat mi. Tilawat mi, talaga Yesus Cristo. Amen. Give me nothing to your seat. Ito yung verse na nabasa natin. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Kaya sabi ni Brother Dexter na about vision and sharing the gospel. So, tapos sabi niya na at least 2 oras ka magsalita. Matapos tayo mga 9 o'clock pastor. Yan. So, tingnan natin ito. I am not ashamed of the gospel of Christ. Kaya yung sinabi ko kanina, ano yung mga ibang grupo? Sabi nila, hindi sila nahiya na sabihin na ako ay isang Baptist. Ikinararangal ko na ako ay isang Iglesia ni Cristo. O, di ba mga yun? Sa atin ng Baptist, kahit hindi yung sabihin ng Baptist, basta ikinararangal ko na ako ay isang Kristiyano. Tingnan natin, unashamed of the gospel, the call to useful faithfulness. Yan na. Ito ko na sabi natin na hindi kinakaya ang Ebanghelyo. Ito ang panawagan sa mga kabataan na tayo ay maging tapat sa Ebanghelyo. Kaya tingnan natin yung meron tayong mga apat na bagay na titignan sa gabi nito. I hope and pray that God will help us to understand yung mga bagay nito. Number 1, the lifestyle of faithfulness in mission. Gusto ko i-connect yung about mission, but it's all about sharing the gospel. Kasi bago mo ipamahagi ang salita ng Panginoon, yung sinasabi mo na ako ay isang Kristiyano, dapat makita sa iyong buhay. In the book of 1 Timothy 4:12,
ito yung sabi ni Paul kay Timothy. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Ito yung pinakabata na pastor, si Timothy. Kaya sabi ng Apostle po sa kanya, tingnan mo ito, Timothy, maging halimbawa ka. Yun abang while you are preaching the word of God, maging halimbawa ka. Tingnan natin sa atin. Before you speak the gospel, you live the gospel. And your life at school, and even sa social media, di ba? Makita natin yung sinong talagang mga believers sa social media. Dapat makita nila na tayo ay believer, tayo ay nananampalataya sa Panginoon. And at home, ito makita natin, ipakita ko lang ito para at least mabasa natin. Integrity as a bridge. If your life matches your message, you earn the right to be heard. Kahit nagsasalita ka, kahit gusto mong i-share yung ebanghelyo sa iba, pero sa buhay mo hindi nila nakikita, talagang hindi sila makikinig. Dapat makita nila yon. And faithfulness starts with the small choices no one sees. And your life is your loudest message. Yung sabi natin na yung sample in testimony mo. Before people hear your words, they see your life. Makita mo nila yung buhay mo, anong ginagawa mo. You need to live differently. People may ignore your words, but they cannot ignore your life. Kasi yun ang tinitingnan nila. Hindi pwede sabi mo na, ako ay isang Kristiyano. Pero yung buhay mo, hindi naman nakikita na ikaw ay isang Kristiyano. Ako ba balik ko ng mga Kristiyano, kailangan mo na Yesus na kasi manugod ka mag-isa lang ko. Namitibiyag mo, tama ba kita? Awan din pa nagbalbalin na ako mabalik kayo. Because yung passage natin kanina, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Salvation to transformation. Kung ikaw ay ligtas, may pagbabago sa iyong buhay. Tignan mo, it changes lives, your hearts, your attitude, and your direction. Let us always remember that only Jesus Christ can transform you, can transform us and into new persons. Ano ba? New thinking, new conviction, new direction in life, and new purpose, and new destiny in heaven. So, ada ni Kristo ka, talagang ada yung pinagbalbalo sa sino sa isang mananampalataya sa iyong pag-iisip, yung conviction mo sa mga bagay na sabi mo na, ito ay bawal kasi ako ay isang mananampalataya. Conviction, new direction in life, new purpose, and new destiny in heaven. Ito yung maganda dito sa baba. So, kapatid, kapsatin nga, ganito pala, para tayo ay maging effective sa mission in sharing the Word of God, dapat makita sa ating buhay. Kumusta yung pamumuhay natin na bilang isang mananampalataya? Diyan eskulaan, makita na ba nga, ada yung changes, papada kayo lang itiararamidan. Dapat makita sa iyong buhay. Kaya number one the lifestyle of faithfulness in mission, in sharing the Word of God. So makita between niya that God is not asking for perfection. He is asking for faithfulness. Although that we are not perfect, but God is asking for faithfulness. Na tayo ay maging matapat. Diba yung team natin pala faithfulness, sa katapatan, dapat tayo ay maging matapat. Yun ang first makita natin. Yung lifestyle natin, dapat makita sa buhay natin kung gusto natin maging effective na isang missionaryo. Secondly, the boldness of faithfulness in mission. For I am not ashamed of the gospel. For I am not ashamed of the gospel. Ang katapangan ng katapatan sa mission. Ang katapangan ng katapatan sa mission. Kinaturan tayo nga matapat iti mangibingay iti sao niya ang Diyos. Remember that the gospel is nothing to be ashamed of, because the word of God says, I am not ashamed of the gospel. The gospel of Christ. Anong ibig sabihin ng gospel? Yun yung kahit nangasaw ti gospel. Di ba tayo ba dito yung the gospel of Christ? Yan kahit nangasaw ti gospel. Good news. Ano ba? Good news. Yun
describe the word gospel in 3 words? Tatlo, you define or ibig sabihin ng gospel. Tatlong bagay. Pwede natin sabihin na good news, magandang balita. Lulukan-lukat naimbag na damag. Di ba yung mga ganang? Naimbag na damag. Ngamdo, iyan na unang pay. Yan nga ang asong gospel. It's all about the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. That is good news. Kasi kung wala yung resurrection of the Lord Jesus Christ, it is bad news. Gusto ko na kung nito good news because of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Remember that the gospel is good news, not something to hide. No, kung ang good news, dapat ibagabdeta. Kasi niya i-share mo diyan. Because it brings hope, forgiveness, and purpose in life. Kasi pag good news, lumayat na damag, ibagabdeta ang mga ibahin. Ibang mga iso na ito, hindi makita hindi namnama tayo. It's centered, it's all about Christ. Yung good news. Makita natin dito. Example, ito yung nakanukat pa. Hindi pandemic. No, nabiro kami, iti agas, iti COVID. Di ba, sa kamapan ko ibagay, iti na doon mga tao. Kasi good news na ito, anda iti agas na iti COVID. Hindi iti magbagang. So, beloved, dapat huwag natin ikahiya ang Ebanghelyo. Haan tayo mga iba ito na ito. Dapat mamuhat iti kakadwang, iti Ebanghelyo. Ganun sana ang dapat natin gawin. Kaya tayo napagpasalamat sa mga young people na sumasama sa trust distribution, about evangelism, about visitation. Tapos yung mga young people ba na kahit sa school, sinasabi nila na tanggapin mo si Jesus Cristo. Tapos i-eskulan na, ako isunda, ika-eskulan na maman i-simbahan. Ahanda ka ibahin. I really salute iti yung mga young people na gano'n. Pero yung mga young people na ikinakaya ang Ebanghelyo ng Panginoon, ay para tayong walang silbi na isang young people sa iglesia. So nakita natin the boldness of faithfulness in mission. Tapos yung first, the lifestyle of faithfulness in mission. And thirdly, the challenges of faithfulness in mission. Ano yung mga bagay na ito yung mga hindrances kung bakit natin ikinakaya ang salita ng Panginoon? Pero tayong mga bagay yung mga common challenges for youth. Di ba, nagiging, abi kata na i-eskulan kat na anyo mamaibaga iti Ebanghelyo. Abi kata na i-eskulan yung the friendship. Abi kata marigata kayo mangibakan niya na nga awatan yung Jesus Cristo nga inawat kong matisuna. Bakit tayo nahihirapan na magsabi sa kanila? Ano kaya ang mga challenges? Alam niyo yung isa dito, fear of rejection. Fear of rejection. Fear of rejection is real, but don't let it win. Yung parang natatakot ka, baka hindi nila pakinggan. Di ba sa atin yung mga dito, kanya yung napanin yung trust distribution. Sino dito yung nakasubok? Bueno, sino kanya yung itinpadas na nanapan na i-distribute iti trust? Itaas ang kamay. Trust distribution. Yan, marami. Ayan, please. Nasubukan nyo ba na nagbigyan ng trust tapos hindi nila tinatanggap? Yes. Di ba, mga ganun? Pero yung mga people na talagang yung song leader natin, 4 na beses daw nung minsan hindi tinanggap. Hindi ko alam kung bakit nila hindi tinanggap. Siguro sa mukha siguro, or tatakot sila, or gano'n, or baka nakataon lang na mayaman yung bigyan mo sana, kaya hindi tinanggap, or hindi natin alam kung anong dahilan. Pero yun ang isang dahilan kung bakit natin hindi binibigay kasi, ay baka naman lang mananaalan. But anyway, don't let rejection win. Tayo nga itulog ng isang mga bakbiyan. Now, don't let fear silence you. Don't let fear stop you. Huwag ka matakot. Diba? Be bold in school, online, and win friends. Yung maganda raw dito, alam niyo may mga believer ngayon na nag-vlog. Okay naman yun. Yung nagsishare sa salita ng Panginoon. Tapos sabi lang, tanggapin niyo si Jesus Cristo, mga ganun ba sa yung reels, mga ganun. Maganda raw yun kasi walang nanonood sa'yo. Hanay ka naman face to face. So nga, dahil may sa pastor nga naman pa ninyo, banmantay ka ta, ibagbaga na kastoy, itayat niya ako Diyos ka ta, ay, mayat ngayon kag-evangelize si Jay online, kawin si Jay
cellphone ta, awat tao nga gid sa gawanan. Di ba? Yung ano ta buy-buya. So, be bold in the school, online, and with your friend. Remember, you are not alone. God is with you. This is the consolation. Ay, pwede comfort ka niya tayo, you are not alone. So, don't let fear stop someone else from hearing hope. Tapos, ano pa yung iba? Peer pressure. Stand firm even with peer pressure. Di ba, yung mga kaibigan natin na naranasan natin ng mga ito, na tayo ay naiya sa kanila. Feeling unqualified. Parang sabihin natin na wala naman akong alam. Tapos yung, alam niyo sa dito, feeling unqualified, kung bakit yung iba ayaw nilang magturo, pabaya ang salita ng Panginoon, feeling unqualified. Wala naman akong alam. Pero meron kasang ada iti may isang na discover. No apay nga kuna nga feeling unqualified, amoy niya tiga po. Kuna nga nakigayaw mang kami unbeliever. And ada rami din mga madi. So I am not qualified. Kaya mag-isip tayo. Baka ito yung mga challenge na dapat natin isipin. Worldly desires and pleasure. Katulad ng drugs, about alcohol, about sex, unrighteous relationship. Yung mga kabataan kasi sabi natin na kuminsan, kung ako ay tigman ko lang yung mga drugs, yung ginagawa namin kaibigan. I am very happy, parang ganon. Alcohol, sex, unrighteous relationship, and others. Pero kapatid, kahit tigman mga subukan mga ito, wala pa rin. Kung natin nga, awan na iti makasukat, iti raksa, na maalam, no ibigay mo iti sa unya ako Diyos. So nga, dahil iti ko na rin, before tayo yung challenges, marami pa mga challenges. Dahil ito niya, kung tayo ngayon nga, isipin mo, anya nga dati, gapo mahal ko maibigay sa unya ako Diyos. Dahil ito, ano pa yung mamalim na maisurat yung may sangayang people. Pero yung po natin doon, yung mga, baka ada tayo na imbis nga ibigay mo sa unya ako Diyos, nagkita pa nyo ngayon sa historian. I'm talking about unrighteous relationship, hindi makigayon pati unbeliever, and ibang-ibag yun, I am not worthy to share the word of God, to involve in the ministry because of this kind, or because of this sin. Muna tayo wakas niya. So, ano ba yung challenges niya? Bakit tayo talagang niya? Kung nanson niya ako Diyos, remember you are not alone. God is with you. Because it is, dahil isusunod tayo kat, it is the word of God. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Next na, kahit may ibaga dito adagan na ito ng examples. Examples of faithfulness, yung mga katulad mga ito. But, dito ikat ko lang ito always remember, God uses ordinary youth. Ano ang trabaho ng mga disciples ni Jesus Christ? Yung nga trabaho ng disciple ni Jesus Christ, give me at least two. Yung nga tatakbo yung trabaho na. Fisherman nagiyay. Napay. Di ba isa lang yung professional? Sino yun? Si Dr. Luke. Pero yung iba talaga ordinary lang. Pero ito yung mga example number 1, Samuel. I will use Samuel. Samuel began serving God as a child in the temple. So, God can call and use even children. Samuel. Dahil ito, number 1 example tayo dito Ay, sumanam naman yun, no? Ayaw bilang moving, remember Samuel. Secondly, David. Anointed as king while still a youth. So, faith and courage are not limited by age. If you have the faith and the courage, God will use you. Isipin mo yan yung faith, the Lord Jesus Christ. David, Josiah, 8 years old. Imagine nga. Ano ang grade ng 8 years old? Grade? Di ba no, 6 years old, grade 1. Siya, tama ba yun? Tapos, 7 years old, grade 2. So, ibig sabihin, si Josiah, grade 3. Yet, God used Josiah
to lead others back to God. Ano yung sa nakatanga ng usar ka ni Josiah? Siyempre, niya ako Diyos na usar ka niya na. Hanga tao. Namapay nga na usar na effectively. Yes, because he's very much willing. Niya pa usar. So ano ba yung mga isang natin Jeremiah? Called by God as youth. So God's calling overcomes personal insecurity. Siguro sa atin yung sa panpalakarin na challenges, yung sabi natin na, ako naman, magbalik ako, bayad ko pa, kastuyak lang, basitak man, ay siya magtak, panibaluin. But, remember, dito and even Moses, remember Moses man lang, itinileba niya ako ni Sisuna, although na matanda ni Moses, ngayon, medyo ko na ngayon, nakahantos ko ng makasaw na lagos. So, kita nyo, ni Jeremiah, kubing pelang gusto na kat, gusto na niya ako Diyos. And of course, we have Timothy. A young pastor mentored by Paul. Youth is not a barrier to spiritual influence. Ito yung makikita natin ng mga youth. Para makita natin, mga examples dito, tatlo magkita tayo ngayon, God is not looking for perfect messenger, but just willingness. Niya ako, kita na lang mo willing kanya tayo. Nga aga, pausar kin nga ako Diyos. And faithfulness often starts early. Iti panagkulong kita yung kanina kayo ubing, sinunod ito ubing kata, if you are very faithful, ubing kayo pelang kata, nunubakal kayo ito, pabalin na, deta iti dala-dala yung may, nagbalik kayo ito nga faithful. Narigatete, asa ka faithful mo, dakal kan, nung ubing. Like na gito yung manang tayo, example tayo ka, naging faithful na gito. Ang tanong ngayon, kailan kaya tayo tatawagin ng Panginoon na maglingkod sa Kanya? Secondly, you are called now, not later. Now. Iso kinaman sa niya ako Diyos ay nag-book of Corinthians. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Kung ang kaligtasan ay sabi ng Panginoon, it is an urgent call. And even in serving the Lord, it is an urgent call. Ako lang tamamin ito niya, when moving ka, when nataman ka dito ya, remember that you are called now, not later. For everyone who believes, God doesn't wait for age, He looks at your heart. Hindi yung sabi mo na kayo matandaan. God is calling you, not someday, but today. Tonight, o sabihin natin na ganito. So, makita mo yung pinito niya kung saan. Ano ba yung mabalik na explanation later? You are never too young to be used by God. Huwag mo sabihin na ako ba, bata pa lang naman ako. Bata pa ako. No age limit. You are included. Walang age limit. God wants young people to share it. So, being young is not a limitation when God calls you. And I do believe that God is calling you now. So, we need to answer the call. God has never had an age requirement for faithfulness. Awan na yung tawad na kung nandiyan si Kristo nga. No, tawad ka Kristo sa mga faithful. So, you don't need to grow older to start being used by God. Han mga urayan na lakay kan at punang masanto mga pausap sa niya po Diyos. Now is the time. Inyatin baga na iti Ecclesiastes 12:1. Kung i-reset naman diyan. Ecclesiastes 12:1 begin. Remember now, while the evil days have not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in death. Remember now thy Creator in the days of thy youth. So ngayon na yun. Tingnan natin. Sino dito ang mga elementary level? Elementary. Yung ba? Sa likod. Yung sa harap. Elementary yung pag-iisip. Tingnan natin yung natin ngayon. Ganito kasi. Huwag natin sabihin na, hindi, ito kayo muna. Mag-senior kayo muna ako bago ako mapagamit. People often say you are still young. Wait until you are older to do something great. Ito raw ang sinasabi ng 5 taon. Hindi, ubing kamay lang. Kuray pa nga dumakal ka sa itong mga pausahan. Pero ito rin ang sabi ng Panginoon, you don't need to wait to have impact.
Huwag mo sabihin na ako magaling muna ako, professional ako, bago ako magpagamit. Elementary level, dapat ikaw ay isang Sunday schooler ka, elementary level. Di ba kumulin ka siya, Sunday schooler, elementary level. Tapos, pag ikaw ay grade 7, grade 8, dapat, ito yung pag mo, maka-upgrade ka naman. Di ba, Sunday schooler ka, tapos ngayon, assistant Sunday school teacher. Or ikaw yung nagpe-pray. Nasa group nyo, di ba, ikaw yung nagpe-pray. Tapos, sabi ni yung teacher na, magpaawit ka muna. Hindi ko magpaawit. Yung mga ganun ba? At least, hindi ka palaging elementary level. Kung hindi ka matuto na mag-student na assistant sa Sunday school, parang elementary ka pa rin. Tapos, sino dito? Grade 7, grade 8. Ayan, marami. Anong ginagawa niyo sa church? Pag Sunday? Baka nakikinig lang tayo. Okay naman, walang problema sa makinig. Pero, ito lang ngayon. Dapat, isipin mo na, ay, assistant Sunday school, sana pala. Iyong level mo ngayon. Tapos ikaw ay, pag grade 9 to 12, ito na. Pwede ka nang maging may teacher, youth leader, song leader, o yung song leader natin kanina. Hindi ko nakikita ng song leader ito sa Sunday. Nagtatakaw ka rin ba? Ano kaya kinahin dito? Bakit siya ng song leader ngayon? Pero tama, kasi grade 12 siya, di ba? Just graduate. Congratulations, nag-grade ka pa na naman. Palakpakan nito. Hindi tayo kaya mag-graduate bago mag-song leader. Pero okay rin yan. Kasi di ba, punta sa Baguio or sa Mindanao, Trinidad. Kaya yun na. Ano nyo, song leader, worship service, pwede sa worship service at is called prayer meeting. And of course, go to mission. Pero yung go to mission na yung mga tracts distribution dapat, kahit sa dito ka, grade 7, grade 8, dapat mag-umpisa ka na pupunta doon. Yung mabigyan ng tracts, kung may mga activities sa church, punta ka doon. Pero pag grade 9, 12, dapat alam mo na i-explain yung mga, or i-explain yung mga tracts. So, yun na. Sino dito grade 9 to 12? Itaas ang kamay, grade 9 to 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Now, anong ginagawa niyo sa inyo mga church? Anong ministry ang ginagawa ninyo? Inyang ang ministry, tararami ng tayo yung church na makupanan tayo. Kita nyo to. Ako ba isang manager sa Sunday school ng mga bata? Ako ba isang youth leader? Or sinusubukan mo mag leader? Kung mahirapan ka sa worship, Sunday school, prayer meeting, hintayin mo yung youth camp. Ay, ayan, ang ginawa nito. Pero tama naman yun. Okay lang yun. So, tingnan mo ito, 9 to 12. Tapos, pag ikaw ay college, ganito na yung label na dapat mong gampanan. Spiritual leader, mentor, you are included in scheduling and planning sa mga activities ng mga youth, tapos sa church. Sino ito yung college? Pakitaas yung mga kamay. Ayaw itaas kasi wala silang ginagawa. Kasi meron kayong ginagawa, no? Spiritual leader, di ba? Meron kayong mga high school na mga susunod sa inyo. Balik mo galing sa Baguio or sa high school. Ayan, spiritual leader. Mentor. Da kayo titimangkin kita kada yadig yun yung tararaminan da. Hanga da kayo tikikitan da kasi sa balik tararaminan yun. Yun ang nangyari ngayon eh. Yung baligsam po ngayon, yung mga college, yung mga yung pro, palaging nagpo-post, yung pinapost nila, yung mga boyfriend, girlfriend, yung mga girlfriend nila. Kaya yun ang tinitingnan ng mga sumusunod. Pero pangit yun. Huwag muna. Yung mga, kayo wag dapat na mga ipopost, pagdating ng panahon, papunta rin kayo doon. Kaya yung ito ang gawin nyo maging mentor. Tapos yung mga scheduling, yun dito, si Barney rin. Yun, kapag sa mga schedule, kaya, ay sagot nyo bro, yung mga planning, mga ganon. Tapos yung ibang college student. Di ba sa Buyakan kasi hindi natin alam kung sinong college siya kanila yun. Kasi nasa Trinidad sila lahat eh. Pero dito kasi, alam namin kung sino mga college kasi dito sila sa Baguio, Trinidad,
Yung naiwan dito, yung mga high schooler. Yan. Tapos pagkatapos ng college, anong susunod? Ikaw ay isang professional believer. Yan po. So, ganun pa rin. Pero ito na, speaker, support financially. Ikaw na ang supporter. Pag may trabaho ka na. Kaya, pag may trabaho kayo ang first na magbibigay ng tithes. Kaya sabi ko ngayon, habang high school pa lang kayo, habang elementary kayo, o mga grade 7, grade 8, grade 9, grade 12, you enjoy. You enjoy yung mga youth camp. Ito ka lang ka, di ka ma-enjoy nyo na ito eh. Pagdating ng panahon na kayo ay may professionals, yung mga memories na lang yung maiwan sa inyo. Nung anyo may dyan, mag-involve, hindi na ito eh. Awan di may istorya yun no, lumakang kayo ito. When trabaho kayo. So kita nyo natin niya, within the, kasi ang problema ngayon, pag nandito na college level na yung mga believer, kung minsan, nawawala sila sa ministry, nawawala sila sa iglesia, nawawala sila sa church. Parang, wala nang pakialam. Nagbabaki-slide na sila. Pero I can pray sa inyo mga kabataan ngayon, sabi ko balik kayo mga kasjay. Sa yung church, yung mga nakalis, di ba? Nakalis kayo, takot makawal ka. And professional believer. Mahirap nung minsan kung ikaw ay professional kasi yung focus mo yung sa trabaho. Bihira lang yung mga member na talaga na matapat sa paglilingkod sa Panginoon kahit sila ay mga professional. Kaya tayo I really thank the Lord in the Brother Dexter. Ano si Brother Dexter? Yung pa natin? May asawa yan, may anak. 3 months yung baby nila. Pero hanggang ngayon, napapagalit pa rin sa Panginoon. Amen? So, dapat ganun tayo. Ay, sabi niyo bro, papatanong yan kasi kailangan ka ni Pastor Drew para makagawa sila ng, ganun. Para hindi sila ma-disturbo. So, kasi mo muna yung mga people ng Buyagan para may time sila na mag-worship sa Panginoon. So, yun na, isa man na kayo niya nga dito I encourage you, paligagayan nyo, college kayo, i-pray nyo, ikararap nyo masapit ko, Lord, tulungan ang anak at mag-slide. No, college kayo, na trabaho nyo, ikararap nyo masapit ko, tamausap kayo hindi parakin ni Apo Diyos. So now, ito yung last na gusto kong sabihin sa inyo. Basahin natin dito sa baba. Amin tayo, begin. While you are still in youth, identify which ministry or ministries you serve in at your church. Ngayon na, bago kayo babalik sa inyong mga pinanggalingan ng mga churches, mga iglesia, ito yung isipin nyo. Ngayon I will give you 10 seconds to identify as a youth. Ano yung mga ministry? Pagbalik nyo sa Buyagan, sa inyong church, ano kaya mga ministry na pwede mong gawin? Ngayong summer, mag-start ka sa church, summer siguro, Sunday school for kids, ikaw ba yan ang tuturo or gusto mo magturo? Gusto mo ma-involve? Ano ba? Mga young people fellowship? Ikaw ba ay faithful? Yung mga activities ng young people, di ba kayo? DBBS? Gusto mo mang maki-involve or ma-involve sa DBBS? Mga tracts distribution? Yung mga evangelism? Yung mga visitation? Yung paglinis sa church? Tapos, yung kanina, di ba? Sa inyo, marami kayong mga talent. Kaya, tayo ay nagagalak sa mga naging special number kanina. Palakpakan natin yung mga naging special number. So, kasi, kung meron kayong mga talento spiritual gift, ang nakakainis sa mga young people ngayon, hindi nila ginagamit sa iglesia. Ginagamit nila sa labas. Ang galing umawit pag sa labas. Pero pag sa punta sa simbahan, wala daw silang alam. Pause daw sila. Pero pagdating sa labas, kahit anong inaawit. Kaya ngayon, isipin mo ngayon, ano ba yung ministry? So mag-isip kayo ngayon, mag-isip kayo, Lord, ano ba yung ministry na gusto mong gawin sa pag-uwi kayo, pagkatapos ng camp na ito? Dito ngayong summer, ano ba ang pwede mong gawin na ministry sa church? Para may kabuhanin na yung buhay Kristiyano. Kasi
awan is na tibiyag mga pausar kinaapos. So, don't hide your faith. Don't ashamed of the gospel, be proud of the gospel. So, isipin mo ngayon, at least mag-isip ka ng dalawa. Ano ba ang pwede kong gawin pag uwi ko? Mag-isip kayo ngayon. Meron ba kayo naisip na pwede yung gawin? Isulat mo dun sa mga kanyo na ito ang pwede kong gawin. So, nakita natin, the Word of God says, unashamed of the gospel, the call to youthful faithfulness. So, yun ang gusto ko na may application sa gabi na ito. Ayaw ka nyo na ito na tayo matabaaw. Sabi ko matakpanong tayo niya, tarabi na nyo. Nganto'y dagan niyo, mansugin niya, maksyon iyay, di manasamar, yung kato, nganto'y dagan niyo parasunan apusyos. So, meron kayo naisip? Sino may naisip dito? Na pwede niyong gawin? Meron kayo naisip na pwede gawin ng ministry? Involvement? Sige, gawat ka tumagdar tayo, mami. I will pray for you. Dahil pinapanahon ko at kararakamat lang. Manalangin ka rin na sa mga Panginoon. Ito yung mga ministry na gusto mong gawin. Kararakamat ko ng kahit kung arabi ng dati kahit kung mahimol ito lang ito eh. So, ang dumog tayo, mami. Kararap kayo. Kararakamat lang bagay na tulungan na kanya ako. Lord, kadalagin ito ang group of young people na nandito sa dawat ako Diyos, may tatang oras. Panunutan na ako nga sa lakang isuda ang serbikin ka. Ikami ako Diyos isuda, iti turad, tumaybigay iti sa ako. Sabi ko mataw sa randar, iti may sa kabiyag na parakin ka. Tapno kastakan, ada maraksakan ka. No, ada ka na po, itinapanuhon tayo katang arabi na kahit ang arabi ng ministry, kahit ang may involved. Sabi ko nga ako Diyos na tulungan isuda. Once na handa may involved in ministry, kaya sa kanas di marususap kanya lang. Inaman ako Diyos, naging spiritual gift, na daman na yung talent na kan sa randang mga amin na dito'y parating ka. I-preserve mo ako ni Suda. Sabi ko mga ako, no, daman dito'y mahilig ng gayamit ng cellphones, kaya maadalo sa natin discipline. Tapos sa randang na parating ka. No, daman dito'y ako Diyos, nag-bisbisyo, ang linom ka arap, ang bebet, ang sisigarilyo. Sabi ko mga ako Diyos, kasi kahit ibang tulong kanya na, i-discipline mo ako Diyos na. Kung talaga na isalakan at may start na kumalagyan. Na dapat ito, di makigayayam, iti unbeliever. At sabi ko matapak sinama ko di si Suda. Walang tisaw, with that equal yoke, together with unbeliever. And Lord, na dapat ito, natagayam, dapat sabi ko mata, na dapat naraminan da. Nga ito, pagbasbasulan, dapat sabi ko mata, maisar din ka ako, nagito kita pausar na ka. I-preserve ko na ito, group of young people nga na itatanga nabi, mausar na ako, Diyos teachers ngayon da, mausar na parating ka. Kaya tayo tinawag mo yun ng Yesus Cristo. Amen. Give me natin your seats.